Alright, magandang Martes ng hapon sa ating lahat. Ako po si Lourdes Vera. And I'm Pauline Verzosa. We're on until 3 p.m. kaya dyan lang po kayo. And without further ado, it's time to take flight because the sun is shining bright. Habang walang bagyo, it's time for Afternoon Delight. Alright, it's the second day of the week. It's Tuesday, November 19, 2024. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta ka, Tita Pao? Okay naman ako. And Sa mga naghahanap po kay Tita Denise, hanggang Wednesday po ay kasama natin ang diwata po ng One News Now na si Pauline Verzosa. ako muna po until Wednesday habang nagpapahinga muna si Tita Denise. Oo. Yes. At ano ba ang delight of the day natin na amoy sa buong studio? Oo naman. So our delight of the day is, ayan po, nakikita nyo naman sa inyong mga screens. It's none other than pork sisig. Ika ni Anthony Bourdain, sisig. Sisig. Ayan. So bakit nga ba sisig yung ating delight of the day? Hindi ko nga alam eh. Ano bang dahilan binigay sa'yo? Well, Dahil ba si Donald Trump ay magiging presidente na at tinamaan siya sa tenga? Yan ba yun? Yun ba yun? Galing ng ano mo doon, connection mo doon. Pinilit, no? Oo. At least. Tenga talaga. Diba? Pero ang sisig, isa term, sa UP Dictionaryo, Okay. it does not refer to a particular dish, but a method of preparing rice or yung husks, yung mga pinag-anuhan ng bigas, ano? Oo. So, mukhang doon nila dinerive yung tawag sa kanya. Ayun. Pero it's a Filipino dish. Di sa atin talaga nag-originate ang sisig. Tama ba? Yung particular na paghahalo siguro kasi product siya ng sirkumstansya. Pero I'm sure may ibang mga bansa rin na may preparasyon sa mga pork skin mask, sa ears, yung tinatawag na nose to tail eating baga. Tama yan. Kanina nabanggit mo, no, si Anthony Bourdain. Actually, when he visited the Philippines, diba sabi niya yung sisig, yes, it's possibly the best dish that you could pair or you could eat with a cold beer. Yan ang sabi niya tungkol sa sisig. Pakiulit sa sabi mo? Possibly the best thing you could eat with a cold beer. Cold beer, baka mo? Aba, prepared ka? Wala pala tayo niyan. Pero may chicharon ako, gusto ko. Ayan, yung classic chicharon na yan. Never. Kinuwento ni Anthony Bourdain, on the way to the Philippines daw, yung unang-una niyang punta, as he was filming, no? Sa airport pa lang daw, of course, alam mo naman, puro Pinoy sa airport, kahit saan. Okay. So, bawat Pinoy daw na makasalubong niya, whether empleyado or nagbibiyahe. Oh, you're going to the Philippines! Oy, don't forget to try sisig! Ginanon. So, dami rin nangungulit sa kanya. So, finally, well, ang una niyang tinikmang sisig ay Aling Lusing. Bago na murder si Aling Lusing. Okay. Ngayon, ang judgment niya, it's everything you want in a dish. You have crunchy, you have soft, you have gelatiny, you have fatty, you have charred, you have everything daw. No? Yung mga balanse ng contrast and textures, etc. At posible raw ito ang maging, hindi raw adobo, hindi sinigang kundi ito ang maaaring mag-breakout sa Pilipinas daw para sa buong mundo. Posible. May tanong ako sa iyo, since napakabata mo pa. Nung high school ba kayo ay may sisig ng sineserve sa inyong cafeteria? Parang wala. Wala. Oo. Kasi ngayon parang ordinaryo na lang siya Oo. Pero nung bata kami, ang sisig noon, parang, pare yan, sisig yan, pare tenga yan, saka ano. Oo. So, exotic. Medyo exotic, tama. Ngayon, my God, value meal na lang to halos. Ay, oo. Kung hindi parang lang, napansin ko rin kung yan. hindi lang Budget, ito sa isang relihiyon, nasa Jollibee at McDonald's sa ito ngayon, sigurado. That's true. Pero tama ka, no? Parang exotic nga when you think about it. Oo. Na it's the ear, di ba? Ear ng baboy. And yung mask, yung skin yung sa harap, pisngi. Pero may ibang variations na rin ng sisig. Merong tuna sisig, may bangus, di ba? Merong ibang sangkap na rin. So, seafood, ganyan. So, nag-evolve may bangus sisig nga Tofu sisig, masarap din. Tapos, meron ding mga list, top 10 restaurants, top 10 sisig. So, maganda siguro i-ano din yun. Ano ba yung number 1? Nakalimutan ko na yung number 1. Spot.p, hello sa mga taga-spot. Sila yung mahilig maglista ng mga ganyan At ikaw ba, ano bang sisig gusto mo? Yung crunchy o yung medyo maraming ang weird nga kasi ngayon ko lang naalala. Nagsisig pala ako kagabi. Uy, ako rin. Hindi nga. Nagsisig din ako Sa kagabi. isang lugar sa Marikina.
Naunang-una siya sa menu nila. Okay. Tinry ko. Anong klaseng sisig na try mo? Crunchy pork sisig. Yung crunchy. Yes, yes. Ito, may crunchy sa ibabaw, pero ibaba, macartilage talaga siya. Medyo classic. Ang hinahanap ko lang ng lasa niya, at least yung cartilage, dumaan sa uling. Okay. May nagagawa yan at may bango talaga siyang nai-impart Yun. na hindi kayang ilagay ng kahit anong mga condiments. Oo. Ikaw, anong ritual mo pag nagsisisig ka? May kalamansi ka ba? May Heavy on the kalamansi. kalamansi ka, gaano karaming sili? Ay, hindi kasi ako nagsisili dahil hindi ako mahilig sa maanghang. Pero ang maganda sa sisig na gusto ko is egg. May minimix na egg. May utak? Wala. O may mayonnaise? Wala. May mayonnaise, oo. Masarap din yung Mas gusto may mo yung ganun? mayonnaise. Once upon a time yung mayonnaise, na hanggang na-discover ng marami, na mas mahal pala umorder ng utak kesa sa mayonnaise. Kaya mayonnaise lang ginamit. Oh, maganda Diba? na naman How much yun. brain matter can you get from a pig, di ba? Oo. Yun. So, again, makikita natin na malamang may value meal na yan balang araw. Oo Sa naman. ilang mga fast food chains. May sisig pizza na nga eh. Ito pa pala. Diba? Sa Army Navy, yung sisig tacos nila. Ayun, oo. Meron na nga rin, nauso na rin yung mga sisig tacos. Pagkatapos, ayoko nang kumain ng iba pang sisig. Yeah, Ano ibang tacos? Oo, tama yan. Kasi halos malapit din sa Mexican tacos. Ganon din naman eh. Actually, yung sisig kasi ano yan sa panlasa ng Pinoy. So curious ako, if you're a foreigner, ano yung unang opinion ba, I guess, or ano nila, panlasa nila dun sa sisig? Si Anthony Bourdain, I guess, because he's a food critic naman din talaga, sanay siya kumain ng mga exotic. Pero yung mga, I think, Teka na, yung ano kay ibang Susan Hamadi eh. Na-distract ako eh. At sa tattoo ni Susan Hamadi. Kasi hindi lahat willing naman when you say it's the ear of a pig, di ba? Medyo Nako, intimidate na sila doon. sa mga batang nanonood ngayon, okay, nandidiri kayo kunyari sa sisig dahil tenga-tenga. Kung alam nila what goes into your hot dog, into the making of your hot dogs. Nadama yung hotdog. Yes. Nako, hindi lang pork matters ang nandun. Ganun ba? Yes. Clue, Oh. nangangarera sila. Nangangarera? Yes. Ano Yung to? hayop. Di ba? Parang ayoko na alamin. Si Alright. hotdog. Pero yan ang ating delight of the day, pork sisig. But for now, it's time to see Matikman na. some stories on social media. Sige, habang kumakain muna si Lord Jan. Ito po on BBC. Incoming U.S. President Donald Trump vows to use American military for mass deportations. So gagamit na daw siya ng militar. Ito, may note tayo. Bakit tuwing ikaw nandito, lagi may Donald Trump na issues? Ganun ba? Hindi, very relevant naman kasi yan. Kaka-elect, Ikaw yung nandito lang. noon, nung binaril si Trump, Oo nga. yung attempted Oo. to baril. Oo. Mga July yun, di ba? Debate ng dalawang matanda, ikaw rin yung nandito eh. Nasasakto talaga. Ano kaya meron sa'yo? Bakit na-attract Ganun may ba? ganung energy? Okay. Pero ito, note lang po, no, since Trump plans to use nga itong military assistance in his mass deportation in the U.S., ang sabi naman ni Philippine Ambassador to the U.S. na si Babe Romualdez, meron ngang 250,000 to 350,000 undocumented Filipinos. So mukhang maapektuhan sila kung matuloy nga itong mass deportation. Nako, alam mo, marami nagtataka kung paano ito mangyayari, Tita Pao. Kasi, of course, undocumented niya. Pero ang estimate nila, nasa 20 million daw ang undocumented All in illegal all. immigrants. Well, yun lang super estimate na yan sa Amerika. Tapos, ang pinaplano raw ni Trump, you have to remember, hindi lang Senado, kundi pati House of Representatives ay Republican-controlled. So, ang plano raw ni Trump ay, maliban sa kukuha ko ng beer sana, dahil bagay dito, Oo. magde-declare siya ng state of national emergency so Yan. Congress can approve a budget. This goes by the billions, of course, per year, per year. At siguro, seryoso raw si Trump dahil, of course, parts ito ng kampanya niya para ipakita na, well, he walks the talk, ika nga. At, ang, of course, hindi lang yung Immigration Bureau, yung ICE ang gagamitin dito, no? Yes. Enforcement. Kundi, pati again, the assets of the American military. Pero, National my God, Guard. isipin mo, National Guard, everyone,
Hindi naman to bago, may ganyang attempt noong 1954. It's called Operation Wetback. Isipin nyo, a wetback is a slur against Mexicans kasi yung mga napupunta raw sa Amerika ay nilalangoy daw yung Rio Grande River. At of course, makikita mo basang-basa yung mga likod kahit nagpapaka-normal sila naglalakad. Anyway, 1954 ginawa ito. It's the biggest undertaking yet, a mass deportation. Pero ironically, ang nag-request daw na itong Operation Wetback ay hindi yung Mexican government para pabalikin yung mga tao nila. Hindi ito inisyatibo din ng Amerika. Pero sa pagkakataon ito, pero isipin mo, Tita Pao, 20 million. 20 million undocumented individuals. Pero ito, actually, some authorities or experts are doubtful na magagawa nila yun kasi nga may logistical challenges pagdating dyan. There are only 20,000 ICE agents and support personnel. So, duda sila na matatrack daw naman talaga nila itong, di ba, lahat nga ng undocumented immigrants. Isipin mo anong magiging optics nun. Magbabahay-bahay ka? Well, isang style daw dyan, tatrack mo muna ang mga may criminal records. Puntahan sa bahay, kasi malamang malamang may ginagawa pa rin kalokohan yung mga yun. So pupuntahan mo rin sa bahay, tapos mula doon ay susuyurin mo. Pero alam mo, yung optics ito, ang ginagamit kasi ni Trump na term dito is Biden's invasion, to reverse the invasion. So may negatibong, parang nagtatry magano ng galit, invasion ng mga taong ito, na kumbaga may pananadya na magkalat, maghasik ng lagim itong mga tao sa labas. Isipin mo yung paano mo ititreat ito, halimbawa, mga may pamilya na. Sabihin natin, illegal immigrant talaga. Ano yung itsura nun pag pinaghihiwalay mo, halimbawa, kung yung mga anak na maliliit, halimbawa, yung mga anak ay, sabihin natin, toddlers. may ano na, may papeles kahit pa paano. Ihiwalay mo yung mga magulang na walang papeles. Anong magiging itsura niyan sa mundo? Pero mukhang hindi concern yan kasi ilang Latino voters, Black voters, nako, mga Pinoy, mga tiyuhin mo, bumoto kay Trump. At isipin mo yung massive undertaking na ganito, Tita Pao, pakita ko lang kung gaano kalaki ang ang Amerika compared sa Pilipinas. Actual para may comparison lang tayo. Kung tutuusin mo, kasing laki lang halos data natin ng California kung walang walang mga dagat-dagat. Ganyan. Si Alice Go nga, hindi natin mahanap dito lang yan, Ayun. Ganun pa kalaki yan. So spread all over the map daw So makikita mo ganun. Pero actually, nung unang administration ni Trump, may nakita tayong report na around 1.5 million people were deported from both the border and the U.S. interior. So 1.5 million yon nung unang term niya. And interestingly, actually, nung Biden administration, 1.1 million daw ang na-deport din. So 1.5M versus 1.1M, hindi naman masyadong nagkakalayo. So we'll see if itutuloy nga ni Trump yung kanyang mass deportation under his second term as a U.S. President. While still on Trump, pakita lang natin, ito ngayon ang Trump posse. Trump posse. Posse, yeah. Kasi, ito, mukhang nawala na raw sa outside ako lang na si J.D. Vance. Hindi siya kasama. Sino ba yun? Ayan. Ito. Ayan. Ito, has J.D. Vance been kicked out? Ayun, ito, nasa screen natin. Ayan pala. So makikita mo. Si Elon Musk. Ito yung Trump posse, of course, sa eroplano ni Trump. Si Elon Musk, of course, ang term sa kanya ngayon? Ano bang term? The first... Doge, The first BFF, first friend, parang ganun. Of course, andyan yung anak niya na si Donald Trump Jr. ba yan o si Eric? Ayun, hindi ako sure. Basta ito yung kanyang posse and... Yung nakatayo, parang photoshop lang, ay yung House Speaker na si Mike Johnson. Tapos si RFK Jr. Yang nandyan, ang term nila, mukha rang hazing para kay RFK. At si RFK kasi kalaban niya ng mga pesticides, chemicals, ganyan. Pero ito, napakain siya ng... Hindi lang Big Mac. Oo. Kundi may large Coke at 10-piece
freaking nuggets. Binilang mo talaga yung number of nuggets, ha? Narinig ko kay Jimmy Kimmel kanina. So 10 pieces daw yung ganyang klaseng nuggets, ano? Yan. At yung mukha daw, parang pinapakain mo rin ng lason. Kay Junior. Parang prove your loyalty to the posse. Para kainin mo yan. Pero si Trump kasi, paborito talaga yung ganyan. My God. Okay, eto, move on naman tayo to our next story on social media. On onenews.ph, the DSWD plans on using dogs for therapy. Ay, salamat. Finally. Some good news naman and heartwarming stories. Pero may tanong ako, Tita Pau. Ang ginagamit ba nila ay mga aspin? Yes, rescues actually yung iba sa kanila, no, from PAWS or yung Philippine Animal Welfare Society. So I think that's a really great program, ano, kasi yung mga rescues din ng PAWS naghahanap ng bagong home, tahanan, 'di ba? So why not work together with the DSWD to provide therapy for those in need of assistance. Doctor dogs daw ang tawag nila. Doctor dogs, support Ngayon, itong mga dogs. doctor dogs na ito ay walang ibang gagawin kundi magpa-cute. kaya ang mahalin sila. Mahalin mo sila. So, cute. Oo. It's a great concept, ano. Correct. Ako, dyan, very, I support it and napakaganda na because dogs are really therapeutic nga naman. Iba yung nabibigay nilang saya eh. Diba? Ikaw may dogs ka. Nako. Parang anak mo na rin sila, di ba? Mukha sila mga map sa gabi. Dahil mga itim Lasa lahat. Mga itim at minsan may maaapakan ka, hindi mo akalain kasi kala mo anino. No? Mukha sila they are shadow dogs. But they're the greatest dogs in the world. At alam mo ba na may paraan daw itong mga aso na ma-sense kung ang kanilang mga humans ay may problema. Naniniwala ka ba dyan? Oo, naniniwala ako doon. Pag malungkot ka, di ba, parang mas magiging malambing yung dog mo or mas hihiga siya sa'yo. Ako, ganun yung aso ko eh. Oo. Yung sa'yo ba hindi? Kung kailan ka nabibwisit, mas doon ka pa niya iniinis ka ba? bibwisitin. Patulog ka na, hihingi pa ng treats. Hindi pa nakontento doon sa binigay mo kanina. Isa lang yun. Pag nagising na naman yung isa, may isa pang lalapit. So, lahat sila magsusunuran. Anyway, di ako maangal. No? Sabi ni Gandhi, masusukat mo raw ang pagka-human ng isang sibilisasyon by how they treat their animals and correct. their prisoners. Correct. Doctor Dog. So, sinubukan nila sa isang training school for girls sa Mandaluyong na sila ay mga victim survivors kasi ng abuso, exploitation. At merong dalawang klaseng tao sa mundo. No? May isa, for some reason, ayaw sa aso dahil may trauma somewhere earlier in their lives. Okay. Baka nakagat o may nakita nakagat at takot sa aso. Or ang worry nila, pag dinala mo sa bahay nila yung aw-aw mo, ay jebs agad yon. May mga ganun, seryoso. May isa naman, makakita lang ng aso, makikipagyakapan agad sa aso. I think you know where I fall, which category I fall in. Alin? Pangalawa? Pangalawa. May muntik na akong iuwi dating, ilayo niyo yung aso niyo sa akin. Ayan. So sana umano pa tong program ng DSWD, no? Lumago pa. And they can cater to more individuals. Paano naman kaya yung, aminin natin ito, Pao, may mga asong hindi talaga cute. Ganun ba? Oo. Parang mga babies yan eh. All babies are cute. Nasabi lang nila yan. Alam natin na may mga baby na mukhang on his third divorce na yung itsura. Diba? Yung mukhang problema na sa buhay. Naman, Sa aso may mga ganun din. Ang ilalabas lang ba nila ay mga cute lamang na aso? Hindi. Paano yung kamukha ng the ugliest dog in the world? Yung ugliest dog in the world. Alam mo, ako kasi, all dogs are inherently good. So, mas tinitignan ko yung nila, yung sa loob nila. Wow, parang pang Miss Universe na sagutin, no? Pero what's inside, kahit naman yung exterior nila, hindi yung traditionally cute, di ba? Na mga fluffy, ganyan. Kahit yung aspin, pag nakita mo sa mata nila, yung goodness ng nila, personality, parang ganun. Representing Quezon City, Paul Versosa. Pero no, honestly, dogs are inherently good, di ba? And sometimes when dogs are a bit aggressive, that's because they went through a lot of trauma siguro or nagkaroon sila ng bad experience with humans, no?
So, walang masamang dog actually. Ano nga ba yung Naniniwala paborito ng ako. mga gangster? Yung pinangsasabong nila? Yung mga Rottweiler ba yun? Oh, Rottweiler. Super gentle pala daw yung mga aso ngayon. Yes. Naging ganun lang sila kasi pinapag-away sila. Yes, yung mga a-holes na ito, ginugutom, ginagalit. Kaya nga naman maging aggressive yun. Nagkataon lang, meron silang jaws of death. So even yung mga rescues, diba, pag i-try mong i-rescue, minsan mangangagat sila or magagrowl sila. That's because nga, may ibang matao, sinisipa sila. Grabe na yung pinagdaanan nila. Kaya ganun yung behavior nila. At ito pa, no, Tita Pao. Alam mo, niloko lang, nagbibiro lang ako, of course. Naniniwala ko na lahat ng aso ay cute. Pero, meron lang mga aso na hindi mukhang cute kasi napababayaan. Oo, yun. Yung mga nakakalat sa kali. Oo. Of course, syempre puro ano na yun, mga fleas, puro garapata at kung ano na nangyari sa kanila. Pero hayaan mo silang maalagaan, pakainin na maayos. Pag lumago yung mga ano nun, sobrang gaganda niya mga yan. Yes, tama yan. So hopefully this also calls for more, diba, yung alagaan natin yung mga hayop, mga aso, and kasi yan, they could also be put to good use. Okay, move on naman tayo to our next story on the Philippine Star via Life. The Marcos administration is urging state agencies to avoid lavish Christmas celebrations in the aftermath of multiple storms. Ayan, so wala munang bonggang Christmas party para sa mga government agencies ngayong Pasko. Bawal hindi naman sa bawal, pero they're being urged kasi nga naman, it's better to use siguro yung funds, pang tulong na lang, pang donate. Kasi nga sunod-sunod na yung mga bagyo dito sa bansa. Ganun din dapat sa mga inaanak. Mga regalo sa inaanak, no? Unless na bagyo yung inaanak, okay lang. Oo, tama. Pero yung mga inaanak na hindi naman kailangan. Ganun ba? Oo, ganun. Dapat pala yung budget ng mga regalo, pang na lang, no? Pang donate din. Seryoso, magbibigay ka na ng isang laruan. Makakalimutan na nila yan after 6 months. Nadamay pa yung mga inaanak Yes. Pero, agree ako dyan, Oo. Yung control the lavishness. Pero sa oras na may makita tayong, alam mo nang pumarty itong mga to. Oo. May isa lang dyan na may bandang inimbitahan pala. Ayun lang. So, hopefully, mas we get to help our kababayan, lalo na itong panahon ng kalamidad. Sunod-sunod nga yan, affected dyan, over 495,000 families. So, grabe At naman hindi talaga. pa tapos ang taon, Tita Pao. Alam natin yan na marami talaga ngayon na, ngayon pa lamang, ay hindi na maganda yung Pasko. Dahil sa nangyari sa kanila. And it will take time for them to, survive the trauma, kumbaga. At, alam ba, may mga negosyo silang nasira, o kabuhayan, dahil sa bagyo, sira na yung Pasko agad nila. Typhoon fatigue nga rin yung tawag dyan, Pero ito po, mawala na ang Christmas party, wag lang ang Noche Buena. Tradisyon na kasi yan para sa mga Pilipino at ang maraming mamimili, idadaos pa rin daw ang salo-salong ito kahit mahal na po ang bilihin. Ito ang report ni Mobile Journal, Evan Tarinque. Para sa akin, kung ano lang yung kaya ng budget, katulad ng, ayan nga, spaghetti, pansit. Usually naman, ang importante meron para sa mga bata. Pasta, kasi yun ang gusto nila, chicken. Hindi raw kumpleto ang Paskong Pinoy kung walang ni kaunting pagkasaluhan sa Noche Buena. Pero ngayon nagtaas ang presyo niyan. Maghahanda pa kaya si Juan? Tila bad timing sa maraming Pinoy ang ibinalita ng DTI. Kung kailan kasi sunod-sunod ang bagyo, saka pa sumabay ang pagtaas ng presyo ng Noche Buena products. Ayon sa DTI, nasa 100 items ang tumaas ang presyo bago pa man dumating ang Pasko. Hanggang 5% ang dagdag presyo kumpara noong 2023. Walang SRP sa Noche Buena products dahil hindi naman ito madalas ginagamit o yung basic commodity, kaya di malayong tumaas ang presyo niyan. Pero nauna nang sinabi ng DTI na nangako na ang mga food manufacturers na ipapako na presyo para hindi rin masakit sa bulsa ng consumers. Kaya ngayon pa lang, damang-dama na ito ng ilang consumers, lalo na sa mga produktong madalas inihahanda tuwing Noche Buena. Kababa talaga ng 1,000, wala. Talagang baka tinapay lang at saka liver spread pupulos mo sa tinapay. Sa price guide na inilabas ng DTI,
Tumaas na 5 piso hanggang 30 pesos ang kada kilo ng hamon. Nasa 210 pesos hanggang 445 pesos ang presyuhan ng queso de bola ngayong taon. Ang pang fruit salad na fruit cocktail, nasa 61 hanggang 302 pesos. Wala namang masyadong paggalaw sa presyo ng mayonnaise at iba pang palaman. Pero kahit na may price increase, sisikapin pa rin daw ng marami nating kapatid ang makapaghanda sa Pasko. Kahit nadaanan ka na ng kalamidad, kahit na siguro nasa kalsada sila, basta merong konti na pagsasalu-saluhan ang pamilya. Mo lang may enjoy yung salo-salo kayong pamilya, kahit pamahal yan, bibilin mo. Kasi yun lang yung time para magkasama-sama kayong kakain. Sa hirap ng panahon ngayon, hindi na siguro mahalaga kung gaano kagarbo ang handa. Mahalaga sa araw po ng Pasko, magkakasama sa salo-salo. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita. Ikaw ba? Ano tingin mo, Pao? Tangin natin viewers natin kung para sa kanila dapat pa bang ituloy ang Noche Buena? Ang sagot dyan ay? Dapat. Oo, kahit simple, 'di ba? Tuloy pa rin na yung celebration. Ano nga ba? What makes a Noche Buena nga ba? Is it the food? Or is it the essence of the celebration na magkakasama kayo ng pamilya mo? Tama yan. Yun. Doon tayo sa mas essence yung spending time with the family and celebrating Christmas, di ba? Feeling ko na may tradisyon tayong dapat din na siguro basagin. Kasi isipin mo meron na tayong Noche Buena, meron ka pang sa New Year. Sa Amerika, meron silang, ang pinaka-ano nila, of course, yung Thanksgiving, Happy Thanksgiving nga pala sa mga, sa mga tropa natin dyan. Thanksgiving na ba? Ngayon? Di ba? Well, katapos. Oo. Tapos yata, or anyway, baka may paraan na pag-isahin na lamang yung Pasko at Bagong Taon. At pati yung mga nagse-celebrate ng Noche Buena, kung may extra naman kayo, why not invite others na rin? I-share na rin yung handa nyo. Para, di ba, mas masaya, mas marami kayo you can Wag lang yung lasenggo yung mga tiyuhin at mga kapitbahay. Dahil problema yon. Hindi, may ano kasi yan may little may mga dynamic pa yan, Pao. May optics kasi na kapag Noche Buena ang isang pamilya sa isang pamilya, parang may hiya factor, lalo na sa ibang mga komunidad. Na parang, ganun ba? Seryoso yan. Ay, baka nakiano kasi wala silang pang bili ng yun ang dapat queso de bola. basagin na mindset. Oo, tsaka may iba naman na gusto, tayo na lang. Pero unless gusto na extended talaga, maraming paraan na matuloy ang Noche Buena. Hindi natin kailangan mag-stick doon sa o bakit sila may lechon, may paspaghetti, ganun. Uy, pero ang mahal na nung mga pagkain na Noche Buena, yung ham halos 1,000 na. Halos 1,000. Pati yung queso de bola, 500 na. Tanongin yung sarili nyo, ganun ba talaga kasarap yung ham? Di ba? Oo, pwede naman basta tapos yung fruit kung cocktail, kaya may ihanda. pinya yun Ayaw mo ba ng pinya? Lahat na may pinya. Pati pizza. Lalo na. Pag may ganun, pineapple pizza sa Noche Buena. Oo. Ay, ito, speaking of yung mga no-no sa pagkain, meron tayong viewer sa Facebook, sabi niya sa Angeles City daw o sa Kapampangan, mortal sin daw ang mayo or egg sa sisig. Mortal sin pala yung sorry naman. Sa Angeles. Oo. Sa Angeles, Pampanga. Ayan, sabi ni Sir Jonathan Nogoy. Thank you, sir. Ayan, Uy, salamat sa pag-comment. Yung mga ganyang comment ang nakakatulong sa atin. Oo. So, no-no pala yan. Sa mga immigrants yan sa Amerika na nanonood, o baka may thoughts kayo, ha? Yan, pakashare po yan sa aming live, either on Facebook or YouTube. Pero, ayan, may i-check ka pa bang comments? While Lord is checking, ito, move on naman po tayo to some sports news this Tuesday. Gilas Pilipinas is already in full preparation mode for the second window of the FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. That story from our mobile journalist, Denise Valdesancho. Nandito na ang koponang muling magpapakitang gilas para sa papalapit na FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Puspusan na ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa second window ng ACQ, and with a few days left to prepare, binigyang diin ni head coach Tim Cone ang continuity ng kanilang basketball program.
That's why we've kept the pool small and not expanded the pool, because we don't have the extended time to teach all the time. Isa-isa na ring nagdadatingan ang mga players mula abroad. Pero sabi ni team manager Richard Del Rosario, may iniindang injury ang ilan, kabilang sina Kai Soto at AJ Edu. Si AJ, under observation pa. Right now, we are in communication also with the medical team of AJ in the B League. And he needs to undergo strengthening with his knee. Once he arrives, he's arriving today. And then we will make our assessment with our trainers, our own trainers and medical staff, and see from there. Samantalang si Kai Soto naman, under ng concussion protocol ng B-League, pero magiging available sa game time kapag nakompleto yan. Nagbabalik din si former Ateneo superstar Ange Kouame bilang isa sa naturalized players. Pero We can only play one naturalized player at a time. So the only person that he could play in place of is Justin Brownman. So Ange is very important to us, and we need him there so he can be ready to step in immediately if necessary. all set na ang Team Pilipinas para sa kanilang training camp bukas in preparation for the big day na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Will the winning streak continue? Abangan natin yan sa papalapit na laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand this November 21. Samantalang makakaharap naman nila ang Hong Kong sa November 24. Mobile journalist Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Alright, time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera, kasama po si Pauline Versosa ng One News Now. And thank you for staying with us. President Bongbong Marcos will visit Catanduanes today to assess the aftermath of Super Typhoon Pepito there. The president will be conducting an aerial inspection before distributing aid to residents of Barangay Rawis in Virac. Government data reveals that typhoon damage in the province has reached 55 million pesos, affecting over 100,000 residents. Power and communication lines remain down in Catanduanes, with restoration efforts expected to take weeks or even months. At the moment, there are no reports of casualties. Over in Nueva Vizcaya, 7 people have died in a landslide triggered by Super Typhoon Pepito. And News 5 correspondent Mon Gualvez reports. Tulong-tulong ang mga guro at ilang bata para iangat ang mga nabasang gamit sa loob ng classroom na ito sa Calasiao, Pangasinan. Umabot kasi ng hanggang binti ang baha sa Buenlag Central School dahil sa Super Bagyong Pepito. Ang daming nasayang, mga kailangan ng bata. Hindi rin namin alam kung paano kami magsisimula yung ganito na sitwasyon. Wala na pong pupuntahan yung mga tubig eh. Kahit tumila ng ulan, mistulang lawa pa rin ang school grounds. May tubig din sa mga koridor at iba pang daanan, kaya modular muna ang klase ng mga mag-aaral. Binahari nitong paaralan nung Bagyong Christine pero hindi kasing taas kaya gumamit pa sila ng mga tabla ng kahoy gaya nito na nagsilbing tulayin ng mga estudyante at guro. Pero dahil sa taas ng tubig na iniwan naman ng Bagyong Pepito, wipek na at lumutang na lamang itong alternatibo sanang tawiran. Ang problema, posible raw abutin ng 1 linggo bago humupa ang baha sa Sitio Lasip. Yung mga dating daanan ng tubig, nasaraduhan na kasi nagtambakan. Di mo rin sila masisisi kung gusto nilang tambakan dahil private property. Sa bayan ng Lingayen, aabot sa halos 200 pamilyang lumikas sa kasagsagan ng bagyo matapos sila makaranas ng storm surge. Tumaas yung tubig, dagat at na inundate yung mga coastal barangays namin. Ang ginagawa na lang natin is to provide them the appropriate support system that the national government, the regional government, the provincial government can provide. The LGUs can only do so much.
Nagmistulang dagat naman ang mga palaya sa Dipakulaw, Aurora. Dito naglandfall sa ikalawang beses ang bagyong Pepito nung linggo. Kwento na isang magsasaka, muntik na nga raw silang anurin ng rumaragas ang baha. Papasalamat kami sa Panginoon at buhay po kami. Ang masaklap, maraming pananim ang nalubog sa baha. Yung mga anihin na palay ay nasira. Tapos yung mga saging, wala na rin saging sa susunod na mga buwan. 8 oras ding na-isolate ang bayan matapos ang pagtama ng bagyo. Nawalan din sila ng kuryente at signal ng komunikasyon. Aabot sa 2 million pesos ang napinsala sa agrikultura sa Dipakulaw. Ang bayan naman ng Dilasag nagdeklara ng state of calamity habang hindi pa madaanan ng Baler-Aurora Kasiguran Road dahil sa naputol na kalsada at landslide. Sa bayan ng Ambagyo sa Nueva Vizcaya, nawasak naman ang mga bahay na ito sa sitio Hukhukyong dahil sa landslide. 2 babae at 5 lalaki ang nasawi na 8 taong gulang ang pinakabata. 3 naman nasugatan. Pawang magkakamag-anak ang 10 biktima na lumikas at sumilong sa kanilang bahay dalanginan dahil sa bagyo. Pero hindi pala ligtas ang kanilang pinuntahan. Rugged yung terrain, as is the case with almost the entire Ambagyo naman. High risk talaga ng landslide. Yung pinuntahan nga nila ay hindi yon yung designated evacuation center. Sa barangay Masok naman, nagkalat sa gilid ang mga nagbagsakang puno. Ang ilang magkakapitbahay, nagbabayanihan sa pag-aayos ng kanilang tahanan. Pero may ilang hindi alam kung saan hugot ng pampagawa sa kanilang bahay at nabutas na mga dingding. Kahit zero lang po, okay na po yan. Yung po, gamit ng mga bata, nabasa kasi po lahat. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. And now here is a quick rundown of more stories on One News. Pag-asa says that having 4 tropical cyclones in a row is not unusual. The State Weather Bureau explained that this has occurred before back in 2020. The State Weather Bureau's clarification comes after NASA described the serial cyclones as unusual. NASA was referring to typhoons Marce and Nika and super typhoons Ophel and Pepito. Interior Secretary John Vic Remulla supports calls for the revision of class suspension guidelines. Remulla notes overreaction during Typhoon Pepito and underreaction during Typhoon Christine. Now, he emphasizes the need for better coordination among Pag-asa, the Office of Civil Defense, and the NDRRMC for more accurate decision-making. And oil companies have implemented a rollback in fuel prices today. Gasoline is now cheaper by 85 centavos, diesel by 75 centavos, and kerosene by nearly 1 peso per liter. Tomorrow, November 20, the House Committee on Good Government resumes its inquiry into the funds of the Office of the Vice President, because 2 of the questions of the panel they remain unanswered. Number 1, who is Mary Grace Piatos? And why were millions of pesos in OVP confidential funds went under her name? Second is it even a true name? This story from News 5 correspondent Marian Enriquez. In the acknowledgement receipts used by the Office of Vice President Sara Duterte to liquidate 125 million pesos worth of confidential expenses in 2022, a certain Mary Grace Piatos came up as one of the recipients. Question is she a real person? And at the last hearing of the House Committee on Good Government, congressmen made clear their doubts. And so they've put up a 1 million peso reward to be given to anybody who will be able to shed light on who Mary Grace Piatos really is. At least we can put to rest, no? Na kasi hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. So sinasabi nila totoo. So, kung sino yung mga kakatulong sa amin para mahanap si Mary Grace Piatos, handa pong magbigay ng pabuya, no? Yung mga congressman. The committee says solving this Mary Grace Piatos riddle will give them answers to the other questionable receipts submitted by the OVP to the Commission on Audit. We want to set an example, no? We want to know the truth. Kasi it follows Pag wala si Mary Grace Piatos, sigurado, halos lahat na ng tao na naandun is fictitious na. No? So, we want to set an example kung
kung sino at saan ba talaga itong si Mary Grace Piatos. Recall that the House Committee has flagged at least 158 receipts liquidated by the OVP that they say were either forged or rushed. Some of them had incorrect or missing dates, while some had similarities in the handwriting. Moreover, COA has also said there were at least 787 receipts with unnamed signatories and over 300 with unreadable names of signatories that were submitted to justify the 2023 confidential fund use. Vice President Sara Duterte's office has told COA these were typographical errors. On Wednesday, the House Committee on Good Government will be holding yet another hearing on the issue. They're still hoping VP Sara or her officials with direct knowledge of how the confidential funds were spent would attend. The problem is, hindi na ginastify yung budget niya. So it's her responsibility. Sinabi niya, bahala ang Kongreso. Ilang beses siyang inimbitahan, hindi siya umattend. At least 4 OVP officials have already been cited in contempt and ordered detained. For News 5, I'm Marian Enriquez. We are One News. At hindi rin totoo na up next for investigation ay si John Patrick Vicat at si Eduardo Alan Cheesecurls. Anyway, from the House, we move down south and let's bring in One News Cebu desk, Dale Israel. Dale, anong balita dyan? Ngayong hapon, the southern town of Damanhog, Cebu was surprised for a giant mysterious creature at the shores. It was ashore yesterday morning in Barangay Calaboon. In the video, it looks like a hairy with cotton-like features of a carcass. The uploader of the video, Banjing Ricardo Del Ando, had said that it looks like a giant squid, or locally known as nokos, or a delupapa, that has horns. Netizens have been theorizing a lot of possible creatures, that it could be whales, or some undiscovered sea creatures, or a possible turtle, or even a dinosaur. But the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources have said that this scene is normal, especially with nearby seas that are rich in marine resources. According to BFAR-7 spokesperson Johan Tejada, based on the pictures, that it could be a dead whale or other large marine vertebrate because it has bones on them. They would need to get samples of the tissue so that they can really determine the kind of species. Based on these pictures, he said that the animal could have been dead for about a month already. The decomposition is slow because of salt water. He wants the public not to eat or touch the meat from the dead sea creature, as it could possess bacteria and it could result to sickness from those who have come into contact with it. He urged the Damanhog LGU to properly dispose of the creature by means of burying it or burning it. Meanwhile, also yesterday, Lord and Denise, the provinces of Cebu and Bohol have reached a cooperation as the remaining provinces of Central Visayas and coined the term Sugbohol from the word Sugbo, or the old name of Cebu and Bohol. The historic joint special session of the provincial board of the provinces of both provinces have agreed to come up with a sisterhood agreement. Both Governor Gwen Garcia of Cebu and Governor Aris Amentado said or promised to make Central Visayas the economic and tourism powerhouse of the Visayas and even the entire country. According to Garcia, the people is his best asset, with 5.5 million residents in Bohol, in Cebu, and 1.5 million population in Bohol. Both tourism and Cebu's industries will make a good combination to make it a powerhouse with a current combined income of 1.1 trillion pesos annually. Back to you guys. All right, maraming salamat. That was One News Cebu desk, Dale Israel, and Dale is also the editor of The Freeman. Right, you're still watching Afternoon Delight dito po sa One News, but it's time for another breather. We'll be right back. President Joe Biden has decided to loosen restrictions on how Ukraine can use American-provided long-range weapons against Russia. This comes at a really critical point in the war. Right now, about 10,000 to 12,000 North Korean troops have joined the Russian fight against Ukraine in the Kursk region of Russia. Now, the Ukrainians have been begging for this loosening of restrictions for quite some time, but Biden has been reluctant because he's afraid of escalating the war against Russia. Already, the Russians have said that this move that the White House hasn't confirmed publicly would be like throwing oil on fire. But right now is an important time. With just 60 days left in the administration, Biden is trying to throw everything he can to help the Ukrainians in this war because he doesn't know what comes next with the Donald Trump administration.
back. You're still watching Afternoon Delight here on One News. I'm Pauline Verzosa. Lord De Vera po ang inyong lingkod. At para sa mga naghahanap ng kwarto o apartment, hindi sex scandal dyan, today's I Saw the Signs is for you. I Saw the Signs Room for Rent Edition. Tita Pao, naghahanap ka ba ng room for rent? Okay, ito, unang photo natin. Pugon style for rent, murang-mura lang, libre magluto ng pandesal. Ayan, bakit ano bang ano niya? Pugon style. Oven ba yan? Para... Apuroyero. Apuroyero. Ay, ayos yan. Oo. Papayag ka ba? Yan yung kwarto mo? Parang... Tapos summer na summer no? Siguro kung may mga dala kang chicharon, pwede siguro yan. Okay, ito naman, second photo. House for rent, issue para kang nasa loob ng galon ng mineral 2K. Okay, 2,000 lang daw. Pero kasama na tubig at kuryente. Diba? Floor to ceiling, blue na blue. Screen, diba? Pwede. Yes. Why not? Kung favorite color mo naman ang blue. Tsaka kung gumagawa ka ng mga CGI effects, di ba? Maganda yan. Studio na ganyan. Sulit. Saan ba yan? Puntahan ko yan. So yung blue na blue talaga lahat, no? Pati yung pinto. Okay. Yes. Next photo. Ito naman. Mula sa masugid nating viewer na si Magsi Alcantara. Napakasipag mo, Magsi. Room for rent, 1,000 pesos na lang. Ang issue nga lang, para kang yema sa loob. May cellophane. Hindi ko na-get. Parang pink na pink. Diba ang yema, ganyan yung wrapper niya. Parang pink na cellophane. So, nilagyan nila ng cellophane, ng plastic? Parang oo. Bakit kaya? Ito naman, pink. Parang murder scene Di ba? Next. Ito Told me naman. it's a single bedroom with an attached bathroom. Well, was he lying? O, diba, napaka-convenient naman. Pagbaba mo pa lang ng kama mo, yan, may bathtub ka pa. Ganda, di ba? Pwede. Diba? Pag pagod ka, di ba? Diyan ka na lang matulog. Oo, at least meron kang private bathroom, hindi sharing, hindi common. May alam akong ganyang lugar Ano? Okay, not for public consumption. Not for public consumption. All right, if you've seen the signs, do send them to us at afternoondelighton@gmail.com. Padala niyo po yan para ma-feature namin dito po sa Afternoon Delight. Oo, binabati ko yung tatay ko. Tay, get well soon. Sana okay yung check-up mo. At siya po si Pauline. Sino yung kasama mo lagi? Nakakalimutan niya lagi yung mga pangalan ng mga kasama ko. Yan. O, Tay, ako si Lord De Vera, ha? Anak mo ako, baka makalimutan mo. So, minsan may mga ganyan siya Okay, Cesar Carino, mawala ng Christmas party, wag lang ang Afternoon Delight. Yun, of course. Love you, Cesar Carino. Of course. Pilipinas, dalhin si Tita Pau at si Tita Denise sa safe house. Ayan. Nag-taping kami nung Friday. Oo nga Pero daw. wala pa si Tita Pau. Abangan natin. Hindi pwedeng dalhin sa safe house to. May Bakit? plus one May plus Ganun ba? one Hangkaro, good afternoon. Oh, Pangalan niya. Bakit? Pangalan ko. Kala mo babasahin Si Tita Denise kasi binasa niya si Tito Hindi ko nababasahin. Si Tito Rafael. Okay. Yung isang paraan ng pagtawag kay Tito Rap. Oo. Nabanggit alaw di Tito Denise. Tsaka na lang na-realize na. Ayun pala yun. Ayan, so good afternoon po. Flores Villanueva from Victoria City, sa Negros. Kay Mazel, hello. Sherwin, sisig ng Pampanga the best at walang itlog at mayo, sabi. Yeah. Cesar Oscar NOS, hello po. Gusto ko talaga yung pangalan niya si Hugh. Si Sir Hugh. Ayan, hanggang dyan lang tayo sa first name niya. Sir Hugh. Ayan. Mr. Janus. Oo. Ganun ba? Ganun ba pronunciation nun? J.N. Ramos, hello din. Hello, Merienda Lodge. Hello po. Rodel Alcantara, pang Miss Universe daw talaga si Ma'am Pau, sabi niya. Ay, ganun. Okay. Salamat po. Thank you so much for tuning in. Thank you. Thank you for that wonderful comment. Oo nga. Okay. All right. And that will do it for us this Tuesday, November 19. Thanks so much for joining us here on Afternoon Delight. Ako po si Pauline Verzosa. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord De Vera. Have a delightful afternoon. Hello, Hugh.